Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Congressman Paulo Duterte. Response niya ito sa mga pahayag ni AC Party List Representative Antonio Tino na meron daw mga anomalya sa flood control project sa Davao. So ito, binira niya si Tino, pati ang Pangulo tinawag niya ngagba. Binira din niya yung mga ghost project, allegedly ghost project sa Ilocos Norte. Ito, let us make this clear. Davao City has nothing to hide. Every single flood control project along the Davao and Matina River was implemented, inspected and validated by the DPWH and the Commission on Audit. The structures exist. They are serving the people. They are not ghosts. Unlike the kind of politics some people keep reviving every time they need attention. Tino's so-called expose is nothing but a desperate and ignorant attempt to drag Davao into another circus of baseless accusations. You claim to have uncovered anomalies, but did you ever question DPWH with your so-called facts? Or did you just piece together numbers to sound relevant again? Sa isang post nabasa ko, out of 121 flood control projects ni Congressman Duterte, 86 daw ang flag or red flag, palpak. Kaya lang ang tanong, anong basihan? Sinong competent authority na magsabi? Kung COA, yes, competent. Kailan kung si Tino lang, pampolitika lang yan. If you truly believe in accountability, start where it actually matters. Why not inspect Luzon, where even former Governor Chavit Singson himself admitted there are ghost and substandard projects? Why are you silent there but loud in Davao, where projects are visible, verified, and functional? Well, totoo, bumabaha rin sa Davao, kailang madaling mag-subside ang baha. Hindi katulad sa ibang lugar na baha, it will take days and weeks bago mag-subside. At walang namamatay na tao sa mga baha sa Davao. Ako, taga Mindanao ko, alam ko itong nangyayari sa Davao. Kaya, bring it on, imbestigahan nyo. But ang tanong, Ilocos Norte, ang dami nang nananawagan. Bakit ayaw nilang imbestigahan ang Ilocos Norte? Dahil ba probinsya ng Pangulo? Ayaw nilang galawin? Selective? Ganun ba yun? Okay. Kabalo, ito, binisaya niya, ba't itagalog ko mamaya. Kabalo man ko nga bayarang tigkahol ka lang at ang iyong master is no less than the bangag president. I know that you are a paid attack dog and your master is the president, sabi niya. Unya, imong anak na daghay proyekto, imong igagaw nga kurap sa presidente ng yung anak mo, maraming proyekto, yung kapatid mo, pinsan mo, Romualdez, nga kurap. Unsa na president ngagba, imong asawa, unsaon na lang, dati baya nga protector sa Pogo, sa akong nadungog, hilak in check sa billions na iyang nakolekta. Hoy, ngagba, why nisumbong sa ghost project sa imong anak, kay ako'y muadto sa Ilocos og mag-inspect? Itong si Congressman Pulong, may mga post yan, mga Ilocano friends daw niya, nagsusumbong sa kanya, substandard ang mga project sa Ilocos Norte. Kaya nananawagan marami na dapat si Attorney Guanzon, ganun ang panawagan niya. Ako rin, personally, nasa top 10 yung Ilocos Norte nakatanggap ng flood control fund. Bakit ayaw imbestigahan? Para maging patas ba? Bakit puros Davao na lang ang gustong imbestigahan? Nakakainis itong ginagawa nila. Ano pa? And to the ICI, stop
pretending this is a national audit. I don't believe so. It's a national audit. When you keep lying, your people, retired police, recycled appointees, and non-engineers to Davao just to take photos beside working projects. If you want credibility, send real engineers, not political operators paid by a bangag president. Kung gusto mo mangita og ghost project adto sa Luzon ug sa mga rehiyon na hangtod karon puro papeles ra ang proyekto. Diri sa Davao naa ang ebidensya konkreto, lig-on og nagamit. We don't need lectures from people who can't even fix their own backyard. We don't need you here. Stop wasting government resources. Ang among minsay simple ra, stop using Davao for your political drama. We build, we deliver, we protect our people while others just talk and pretend to investigate. So here's my advice to Tino. Come to Davao, walk the riverbank, see the projects, and talk to the people whose homes no longer flooded because of those structures. Then maybe you'll realize the only thing missing in your so-called investigation is the truth. Until then, stop using Davao as your political punching bag. We don't owe anyone an apology for doing our job right. Lisod makipagdebate sa usa ka ugok. Gi-represent pagyod sa mga teacher unya ugok dawat limpyo ra. Ako, naniniwala ko Duterte brand of leadership. Maayos ang mga pagkagawa ng mga proyekto sa Davao. Kaya hindi ako natatakot mag-imbestiga. Go! Imbestigan nyo para lalabas ang katotohanan. Kailang pwede ba imbestigahan nyo rin ang Leyte, imbestigahan nyo rin ang Ilocos Norte para maging patas kayo. Kung hindi nyo galawin, hindi nyo puntahan ang Ilocos Norte at ang Leyte, lalong mabubuking kayo sa taong bayan na Duterte lang talaga ang inyong tinatarget. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon dahil sa age of social media, nakikita nila ang nangyayari. Kung gusto nyo na magbalik pa ang tiwala ng taong bayan sa inyo, maging patas kayo sa pag-imbestiga. Go to Davao, no problem. Nakahanda silang ipakita ang ginawa nila. Kailang punta rin kayo sa Ilocos Norte para magkaalaman, sa Leyte para magkaalaman. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Na panang kita inuno kwanta at te hari kita namin inon